Ang kumuha ng exam na graduate ng 2024 ay 27,337. 2024 graduates kumuha ng February. Ang pumasa ay 18,350. Ang bumagsak, 8,950. Ang condition yung nasa purgatorio, hindi pasado, hindi naman bagsak. Ando lang sila, nagmumuni-muni. 29 nationwide. Or a passing percentage of 67.15%. Ibig sabihin, sa bawat 10, 7 ang pumapasa, 3 lang ang bumabagsak. 67.15%. 2024 grad ito Yung graduate ng 2023, first timer, 52%. So laki ng bagsak niya, 67 to 52. Ilang percent yun? That's about 15%. Yung graduate ng 2022, 49.1%. So habang tumatagal, bumababa. Ang graduate ng 2021, 46%. So in short, the idea talaga, pagka-graduate, kuha dapat na exam kaagad. But then again, it's a matter of also preparation. Na yung bata lang din nakakaalam. Ang repeater, or ang total ng mga first-timer, total, 65.22 kasi nga nahila noong 2024. Ang repeater naman ay yan. Diba? Consistent lang. 67.15 yung first timer o 65.22. Ang repeater ay 34.21. See? Sa bawat 10 na repeater, 3 lang pumapasa. So very crucial, no? This is data. Ito, hindi ito nagsisinungaling. Sabi niyo, dapat patat kayo. Diba? Ang tanong ko, kung may napupusuan mo kayo magtat, ilan sila? 10, 20. So 10 o 20, ilan doon ang babae? Because the result of our licensure exam, ang mga top-notchers dominated by women. Dominated by women ang top-notchers. 5 or 6 out of 10. Sa ngayon. Yes, paglaban natin yan. No, ito pa, isang magandang data. Sa last examination, ang mga kalalakihan na pumasa, total ay 57%. Ibig sabihin, sa bawat 10, 5 lang ang lalaki na pumapasa. Sa babae, 66%. So really, kung mag-aalaga kayo without bias to men, bago nga bang meron sa mga kababaihan, bakit they appear to be excelling in the licensure exams. And marami ng babae ngayon, Almost 50% na ngayon na examinees ay babae.